Sigurado ka bang dito tayo dadaan? Wala na tayong signal. At parang kanina pa natin nadadaanan tong kalsadang to. Kanina pa rin walang ibang sasakyan. Napapansin mo ba? Ang sabi sa mapa, diretso lang to. Pero bakit parang pabalik tayo ng pabalik? Boss Pound Horror Stories. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Daniel. At matagal ko nang iniiwasang ikwento ang nangyari sa road trip na iyon dahil kahit ngayon, kapag napapadaan ako sa mga lugar na babanggitin ko, parang may bumibigat sa hangin at may mga alaala na pilit bumabangon kahit ayaw ko na silang alalahanin. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng biyahe. Wala kaming hinahabol na oras, Boss Pau. Wala ring malinaw na plano. Gusto lang naming lumayo sa Maynila at magmaneho ng diretsyo, palayo sa ingay, palayo sa ilaw ng syudad. Ang napili naming ruta ay dadaan sa Rizal, tatawid sa Tanay, at kung kakayanin ay aabot hanggang Real Quezon bago mag-umaga. Isang ordinaryong road trip sana sa tingin ng iba, pero para sa akin, iyon ang gabing nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa kalsada. Bandang 10:00 ng gabi nang iwan namin ang huling gasolinahan sa Antipolo. Doon ko unang napansin, Boss Pau, na parang masyadong tahimik ang paligid habang paakyat kami sa zigzag road ng Marilac Highway. Unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Isa-isang nawawala ang mga ilaw ng bahay. Hanggang puro puno na lang at bangin ang magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga ilaw ng sasakyan lang ang gumuguhit ng linya sa dilim. Sa una ay normal lang, Boss Pau. Kilala ang Marilac sa malamig na hangin at mahabang daan. Pero may kakaiba sa gabing iyon. Walang ibang sasakyan. Kahit motorsiklo, kahit truck ay wala. Ang kalsada ay parang sa amin lang. At ang katahimikan ay parang may hinihintay. Habang tumatagal ang biyahe, Boss Pau, napansin kong paulit-ulit naming nadadaanan ang isang kurbadang may malaking puno ng akasya sa gilid. Sa unang beses, hindi ko pinansin. Sa pangalawa, inisip kong baka pare-pareho lang ang itsura ng mga puno. Pero nang pangatlo na naming nakita ang parehong puno, doon na ako kinabahan. Pareho ang hugis ng mga sanga. Pareho ang bali sa katawan. At may nakasabit pang lumang piraso ng tela na humahampas sa hangin. Hindi kami huminto, Boss Pau. Pinili naming magpatuloy, umaasang makakalabas din sa bahagi ng daan na iyon. Pero habang umaandar, pakiramdam ko ay hindi kami umaabante. Parang umiikot lang kami sa iisang mahabang loop. Ang oras sa dashboard ay hindi gumagalaw. Ang radyo ay biglang naglabas ng static, tapos ay tuluyang namatay. Nang makarating kami sa bandang impound boundary, dapat sana ay mas bukas na ang paligid. Pero sa halip na dagat o ilaw ng bayan, mas lalong dumilim ang paligid. Ang kalsada ay naging mas makitid at ang mga puno ay tila mas lumalapit, parang pinipisil ang daan. Ang mga poste ng kuryente ay may mga sirang ilaw na paminsan-minsang kumikislap, sapat lang para magbigay liwanag sa mga aninong hindi ko maipaliwanag. May mga bahagi ng daan, Boss Pau, na parang basa kahit wala namang ulan. Kapag tinamaan ng ilaw ng sasakyan, makikita ang mga marka na parang yapak. Hindi malinaw kung tao ba o hayop, na mabilis ding nawawala kapag nalampasan na namin. Sa bawat liko ay may pakiramdam na may nakatingin mula sa loob ng kagubatan. Naramdaman ko, Boss Pau, ang bigat sa dibdib. Isang klase ng takot na hindi biglaan kundi dahan-dahang gumagapang. Hindi siya sumisigaw,
Hindi siya nananakot ng harapan. Parang paalala lang na hindi kami dapat naroon. Sa isang bahagi ng daan ay may nakita kaming lumang karatula, Buspaw. Kalawangin, halos hindi na mabasa. Pero malinaw ang isang salita. Bumalik. Walang pangalan ng lugar. Walang distansya. Isang salita lang. Parang babala na naiwan para sa sinumang magkamaling dumaan. Nagpatuloy pa rin kami, Buspaw. Mali iyon. Habang mas pinipili naming hindi pansinin ang mga senyales, mas lumalala ang pakiramdam. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay parang numinipis. Ang salamin ay nagkakaroon ng manipis na hamog kahit hindi malamig ang aircon. Sa mga sandaling iyon, may mga aninong tumatawid sa kalsada. Hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Basta lang dumadaan, at kapag tinamaan ng ilaw ay bigla silang nawawala. Nang akala namin ay malapit na kami sa Real, biglang huminto ang sasakyan. Walang tunog, walang warning, basta na lang tumigil sa gitna ng daan. Ang paligid ay sobrang tahimik, Buspaw. Parang pinigil ang mundo. Walang kuliglig, walang hangin, kahit dahon ay hindi gumagalaw. Pagbaba ko, ramdam ko agad na merong mali ang lupa. Parang malambot, parang matagal nang hindi tinatapakan. Sa gilid ng daan ay may mga sirang sasakyan. Luma na at kalawangin. Halos kain na ng halaman. Parang matagal na silang naroon, pero walang marka ng aksidente. Nakahinto lang, tulad namin. Habang sinusubukan kong ayusin ang sasakyan, napansin ko ang isang bagay na mas lalong nagpalamig ng batok ko. Sa mga side mirror ng mga lumang sasakyan ay may bakas ng kamay sa loob. Parang may humawak at hindi na nakalabas. Ang iba ay may mga gasgas sa salamin, paulit-ulit at desperado. Nang sa wakas ay umandar muli ang sasakyan, hindi na kami nagdalawang isip, Buspaw. Pumalik kami sa direksyong pinanggalingan namin. Hindi na namin inasahan ang makarating sa destinasyon. Ang gusto lang namin ay makalabas. Sa pagbabalik namin ay mas mabilis ang biyahe, pero mas mabigat ang pakiramdam. Ang mga punong dinaanan namin kanina ay tila nakasubsob sa kalsada. Parang nakikinig. Ang akasya na paulit-ulit naming nakita ay nandoon pa rin. Pero ngayon, ang telang nakasabit ay parang hugis taong nakayuko. Nang marating namin muli ang Antipolo, Buspaw, biglang bumalik ang signal ng cellphone. Ang oras sa dashboard ay umusad na parang walang nangyari. Parang isang normal na biyahe lang kung tignan sa papel, pero alam kong hindi iyon totoo. Ilang linggo matapos ang biyahe, Buspaw, may nabasa akong balita tungkol sa mga nawawalang motorista sa mga liblib na bahagi ng Marilac at Infanta Road. Pare-pareho ang kwento. Huling nakita sa gabi, huling nakuna ng signal sa parehong lugar at hindi na muling nakita. Hanggang ngayon, Buspaw, kapag napapadaan ako sa kahit anong mahabang kalsada sa probinsya, hindi ko maiwasang alalahanin ang gabing iyon. Dahil may mga daan na hindi lang basta nagdadala sa iyo sa destinasyon. May mga daan na sinusubukan ka. Hinihintay ang pagkakamali mo. At kapag nagkamali ka ng liko, baka hindi ka na talaga makabalik. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.